mga kapatid, ngayon pong umagang ito may problema po sa kahabaan ng EDSA. Mukhang yung northbound ay one lane na lamang ang nadadaanan dahil po sa biglaang rally ng ilang pong mga grupo ngayon. Nasa ating linya si Chairman Romando Artes ng MMDA. Good morning, Chairman. Good morning po, Chairman. Good morning po, Kaped, DJ Chacha sa inyong tagapakinig. Opo, how do you solve this problem in EDSA now, sir? Opo, kausap po namin upon instructions po na ni Chief PNP or coordination kay Chief PNP. Magsisimula po kami mag-tow ng mga nakaharang na sasakyan. Tapos, in the meantime, nag-coordinate po kami sa DOTR. Padadaanan po muna namin itong bus carousel. And As we broadcast now, ano po, Chairman, nakikita nga namin na one lane na lamang ang nadadaanan yung bus lane. Paano nyo mabubuka itong concrete barriers na ito pagka bigat-bigat po nito, Chairman? Nakahanda na po yung ano namin, papunta na po yung boom truck namin. Kaped, kailangan lang ma-decongest para makaabot dyan para po ma-move namin yung concrete barriers po. Opo, klaruhin lang po natin, Chairman, ano po, wala ho bang permit itong grupong ito? Per coordination po sa QCPD, mukhang wala po. Kasi nung around 4:20, na monitor po ng aming Metro Base na meron nga pong convergence ng mga sasakyan at mga tao dyan sa EDSA People Power Monument. Agad po kami nakapag-coordinate sa QCPD. Wala rin po silang alam na may permit. That's why si Colonel Silvino po ay agad nag-proceed doon sa area to check kung ano po yung rally. Kami naman po ay monitoring lang. Opo. Anong grupo po ito? Pero wala pong coordinator. Opo. Yes, sir, Chairman. Opo. Nang tanong-tanong po yung PNP, pero wala pong official declaration. Isa daw pong yatang religious group na magra-rally for transparency and accountability daw po. Yun daw po yung sinasabi ng mga tao sa ground. Hindi nyo po matukoy, hindi nyo po masabi ngayon kung anong grupo po ito? Wala po kami kasing confirmation, Kaped. Mas maganda po sa PNP nyo po siguro itanong. Kasi kami po nagmo-monitor lang po sa Metro Base. Sa ngayon, kaninyo, you will start towing vehicles at around what time, Chairman? Ngayon po, nag-coordinate lang po kami sa PNP at per coordinations po kay Chief PNP ay para po mas mabilis yung turnaround time ng mga towing trucks po ay sa Krame po muna dadalhin yung mga matotow po na vehicles. Paano po pag mayroong resistance? In-assure naman po na ni Chief PNP na babantayan po yung mga tow trucks po natin. Opo. Sa ngayon, sir, ano po ang ginagawa ng MMDA doon sa lugar? Well, as much as possible, nag-ano po kami, nagmamanage ang traffic, pero siyempre overwhelmed din po, Kaped. Kaya nga po, nandun po ang PNP at magpapadala po kami ng mga tow trucks po per request din po ni Chief PNP po. Opo. Nasaan po si General Manager Torre ngayon, sir? Papunta na po siya sa Metro Base. Magkausap na po kami as early as 5 a.m. Doon po siya magmo-monitor at magbibigay ng instruction. Pero as early as 4 a.m. po, nagko-coordinate na po kami sa aming Metro Base. Opo. Sir, sa ngayon po, hindi kinakaya ng MMDA personnel o maging PMP na available para po sa crowd control na hindi sumakop mismo po sa main EDSA? Well, tinitry po namin yung push, pero sabi po, siyempre, may consideration din po na wag siguro magkagulo. Kami po kasi wala naman po kami police powers so para sa ganyan po, Kaped. So, better po, tanongin niyo na lang po yung PNP po regarding that po. Opo. Sa ngayon po kasi sa mga visuals na amin napapanood, meron na po mga kawani ng PNP ngayon doon sa lugar. Opo. Sa ngayon po, who is your commander on the ground? Meron po kami yung in charge po ng EDSA traffic, si Torre po. Torres po. Okay. So sa ngayon, sir, as far as MMDA is concerned, ano po lamang ang inyong responsibility, sir?
Traffic management po. So that's why magpapadala po kami Mm-mm. ng mga tow trucks para po yung mga nakahambalang po na sasakyan ay itotow po natin with the assistance po ng PNP. Okay. Sa inyo pong pagtatansya, kailan po ninyo magagawa yung mga bagay na iyan para po sa kaluwagan po ng traffic at sa maayos pong pagbabiyahe ng mga motorista wala namang kinalaman po sa event na ito? Apo, 30 minutes ago, Kated, nagbigay na po tayo ng instructions na ipapuntahin lahat ng tow trucks na available po. Yan po sa EDSA. At nag-coordinate na nga po tayo sa PNP chief for assistance noong ating mga tow trucks para hindi naman po tumukin. Opo. Yan naman po kung magkaroon ng resistance. Opo. At yun nga po, napagkasunduan po namin ni Chief PNP na sa Krame muna dadalhin yung mga matotow po para mas mabilis Opo. po Okay. yung turnaround time. Opo, Chairman. Chairman, sa ganito pong sitwasyon, meron ho bang mga paglabag sa batas itong mga organizers man o ito pong nasa likod nito pong pagtitipon-tipon na maraming taong ito sa EDSA? I think makakasagot po niyan, Kated, ay ang PNP. Pero on our end po, lahat po ng nakahambalang na sasakyan ay titikitan po namin at yung mga ano po ay itotow po. Okay. So yun sa traffic lang po ang aming jurisdiction, Kated. Opo. May pahabol na pong tanong si Chacha, Chairman, Yes, please. Chairman, unahin natin northbound. Apa. Hanggang saan na po yung tukod ng traffic? Teka lang po, titingnan ko lang po yung report ng Metro. Opo. Oo, sige po, Chairman. Oo. Kasi kanina, around 4 a.m., umabot na po yan sa may SM Mega Mall as early as that sa sakyan. At sa southbound naman po, mga kapatid. Yes. Sa southbound po, ang tail end na po ay nasa Timog MRT at ang northbound po, tail end ay nasa Madison as of 5:59 a.m. po. Madison pa lang. Yung sa northbound po, Apa. Madison, ang tail end as of 5:59. Yung pong sa southbound, ang tail end po ay nasa Timog MRT. Opo. Madison, saan po itong Madison, sir? Hindi po ako familiar ko sa inyo, Madison. Pero itanong ko po, Kated, i-text ko po sa inyo. Oo. Sige. Okay. Amen. Okay, Sige po. Chairman, dun sa may southbound, kanina pagdaan ko, yun pong mga iba sa mga sasakyan, doon po nag-park eh. Ngayon po ba, nandun pa rin po ba yung mga sasakyan? Halos po kasi isa o dalawang lane yung nandun pa rin inoccupy. po. Oo. So ano pong plan? Nandun pa rin po, kaya nga po mag-start na kami mag-tow. Papunta na po yung aming mga towing company. So, Inipo na po namin from all over Metro Manila. Simula po to proceed kanina, yan po. Chairman, na alas 4 hanggang ngayon, nadagdagan pa po lalo yung mga sasakyan na nakapark dun kanina. May pailan-ilan pa pong nadadagdag. Pero since nakaharang na po at traffic, hindi ko po alam kung madadagdagan pa po. Oo. yan. Ilang lanes po ang occupy doon sa may southbound? Parang dalawa po eh. Pati southbound po, apektado? Based sa picture. Doon sila nag-park eh. Opo, mukhang inano rin po nila eh. Hinarangan din po. So, pero may nakakadaan pa naman po kasi yung tao nasa kabilang side po eh. Opo. Mga sasakyan po ay opo. nakaharang. Opo. Chairman, mukha pong lalaki itong problemang ito considering po na ngayon may mga nananawagan na sa iba na magtungo po dyan sa lugar na iyan. How prepared are you for this particular challenge? PNP po ang makakasagot niyan, Kated. Kami po ay sa traffic management lang. So, basta kami po ay magtitiket at mag-totow. At kung yan po ay may prangkisa sa LTFRB, i-report po namin sa LTFRB para sa kulang action po. Opo, sige. So sa ngayon po sir, ang inyong kausap mismo ay si Chief PMP. Tama po ano? Apa. Opo. Sige, so Tama pero sa mga oras na ito, as in, ano po ang report ng inyong mga tauhan? Kayo ho ba ay nasa Metro Base na para ma-monitor po? Meron na ho bang deployment ng mga... Papunta pa lang po ako, Kated, Okay. ngayon po. Sige. Pero as early as 4 a.m. po, minomonitor na po namin. Makikibalita po kami mamaya po ulit sa inyo, Chairman. Ano po? Sige. Oo. Apo, wala pong problema, Kated. Opo, salamat po na marami. Attorney Romando Artes, ang chairman po ng MMDA. Nasa ating po linya ngayon si General Manager Nicolas Torre po ng MMDA. Good morning po, General. Good morning, Sir Ted, at good morning sa inyong mga tagapakinig. Opo, sir, how do you solve this problem now sa EDSA? So far po, paano po ninyo mariresolve itong blockade na nangyayari sa malaking bahagi po northbound at southbound?
Sir, may close coordination naman ang MMDA, PNP, LGU, at iba pang mga concerned agencies para ma-solve natin itong situation natin. Opo, paano po yan, sir? Sila po daw walang permit, sabi po ng MMDA. So how do you solve that? Pag-uusapan po ngayon, sir, at saka meron namang mga gumagawa na ngayon. May mga may mga pag-uusap ng ginagawa regarding this matter. Okay, meron po, do you call that negotiation? Yes, sir. Hindi lang naman MMDA ang gumagalaw dito. Andyan ang PNP, andyan ang LGU, at andyan pang iba pang mga agencies natin. Opo. Sir, paano ho kaya ngayon? Kasi yung tukod po, particular po yung northbound, pagkahaba-haba na, ang binabanggit po ng aming mga kagawad doon sa field, nababarhan nga po halos, no? Yung lahat ng lane except po yung bus lane na lamang. Kayo ho bilang MMDA General Manager, paano po kaya? How soon can you free the area ng mga balakid? In coordination with the DOTR, ina-adjust namin ang mga bus lane barriers para maayusin natin ang pangangailangan ng mga protesters at ang mga kailangan naman ng public in general. Opo. Sino ho bang grupo ito ang ngayon po ay nandidiyan nga at mukhang dumarami po at nananawagan pa yung iba na magtungo diyan? Inaalam pa ho natin, sir, I think the intelligence aspect, sir, at saka yung mga assessment na ganyan, pwede nating i-direct pa sa PNP para mas sigurado tayo sa ating impormasyon. Pero sir, sa ngayon po, pati po yung pong southbound ay apektado kasi daw po ginawang paradahan nung mga dumadalo dyan sa pagtitipon na iyan. Paano po ang resolusyon doon? Ganun din po, sir. We are going to clear the area kasi hindi naman talaga dapat na mabarahan ng EDSA kasi kahit sa ano pa mang situation, no parking talaga ang EDSA. So dapat respetuhin natin yan. At nananawagan din naman kami sa lahat ng mga concerned na nangyari rin naman. May protest din naman last Sunday, last weekend, hindi naman nangyari ang ganyan. So we do hope and pray na laws will be respected, maririnig natin ang bawat side, pero at the end of the day, ang common good ng publiko ang dapat naman ay. Opo. When you say common good, that will be opening EDSA to the motorist. Kailangan po yun. Sapagat itong pagsarado ng EDSA, hindi talaga uubra. Kasi ito yung nakaka-apekto hindi lang sa mga taong nandyan sa EDSA, kundi sa buong bansa yan. Dahil ekonomiya ang tatamaan natin dyan. May nagtatrabaho po at hindi po pwede namang magsara ang gobyerno at hindi magsasara ang mga business dahil may nagpo-protesta sa EDSA. Okay. So who is now the main man para po sa lahat ng ito? Yung pag-uusap, koordinasyon para po ma-clear itong EDSA. Well, ang MMDA po ay bahagi lamang ng isang mas malaking makinarya ng gobyerno. Kami ay nagbibigay ng tao at mga equipment para sa kung ano man ang mga desisyon at kung paano po ang diskarte sa pagbubukas ng EDSA. Meron pa hong mga reports ngayon na may mga dadagsa pa diyan. So far po, how will you manage that as General Manager po of MMDA, sir? Well, ang MMDA ang MMDA nire-respeto ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang pagtitipon. Pero kasabay nito, andyan din ang tungkulin namin sa pananatili ng ligtas, maayos at gumagalaw ang daloy ng trapiko sa EDSA para sa lahat ng gumagamit dito. So, kami naman ay gagalaw as part of the bigger machinery of the government. Inyo na ho bang nakausap po si Secretary John Vic Remulla or si Chief PNP Nartates on this? I think sa level ni Chairman po yan, kung sila ho ay nag-uusap na. Pero sa ngayon po, sir, kayo po, will you be on the ground mismo sa pagpapatupad po ng inyong mga tauhan doon sa binabanggit ni Chairman na towing? Opo, if it's necessary that babaan natin sa ground yan, gagawin po natin. Ang sa akin po ay nandito tayo sa command center para mag-monitor dahil mas malaki ang nakikita natin dito at mas marami ang mga aspeto ng operation na nakikita natin. Opo, paano po kapag may resistance doon po sa towing na gagawin ng inyong mga tauhan? Andiyan naman po ang security forces natin. We'll be doing it not as MMDA alone, kundi
kasama rin natin ang PNP po. Opo. So sir, sa ngayon po, nandiyan kayo sa command center. So meron kayong mga video ng actual situation. Nasaan na po ang tukod ng traffic, both lanes, both directions? Medyo mahaba-haba na ho. Medyo abot na tayo hanggang sa malayo-layo na ho. Mahaba-haba na ho, sir. Basta ang bottom line is inaayos na natin ito ngayon. Opo. Umabot na ho ba hanggang dito po sa Makati yung tukod ng northbound, sir? Abot po yan, sir. At saka sa south naman, sa timog po. Nasa timog na po tayo. Okay. Medyo mahaba-haba na ho talaga. Opo. Yun ho bang, kita niyo ho ba sa inyo pong command center kung meron na po nangyayari talagang towing o hanggang ngayon po wala pa rin? Magpuposisyon pa po tayo. I see. So, hindi pa po. Paano po? Tingin po ninyo, Chairman, how long will this take? Gaano pa kayo ito katagal? Kasi po ngayon, ito na nga po ang feedback ng publiko, no? Dito po sa nangyayari nga pong storbo sa mga bumabiyahe diyan po sa kahabaan ng EDSA. Well, ginagawa natin ang pinakamabilis na gawain natin, ano? Pero kaya nga pinapayuhan namin ang mga motorista na iwasan muna ang apektadong lugar. At kung maaari, sundin ang mga traffic advisories natin kasi naglalabas na tayo ng traffic advisories, mga rerouting natin. Andyan ho sa ating Facebook page at sa iba pang social media pages ng MMDA. Tapos, siyempre, maglaan na lang ng konting karagdagang oras sa kanilang biyahe at magbaon ng maraming pasensya. At binabalanse po natin ang lahat ng mga interes na gumagalaw ngayong umagang ito. Opo. Hindi niyo ho ba ito naulinigan ng MMDA? Wala po kayong tinanggap na report na mangyayari po ito today? Pwede pong itanong na lang natin sa mga security forces natin kung ano ang mga preparations in this matter. Kasi wala naman kami sa posisyon. Although ang MMDA, siyempre, may advisory tayo at kagabi pa medyo nagpo-position tayo ng mga assets natin para mag-react kung if ever na may mangyari ng ganito. At in-expect naman natin na may mangyayari nga. Kaya nandito tayo. So kagabi pa po, natunugan niyo na po ito? May mga warning orders po. May mga naririnig tayo na pwedeng may mga indicators na may mangyayaring ganito. So, nag-prepare din naman tayo. Opo. Bakit po hindi napigilan ito kung gantong biglaan po na pangyayari kayang ito, General Manager? Pasensya, Sir Ted. Yan may salary grade. Okay, opo. Sir, meron daw pong pagtitipon doon sa may bandang Liwasang Bonifacio. Meron pong concern yung iba na baka magmarcha ho naman yung mga nandoon papunta dyan sa EDSA. How will you manage that kung sakasakali? Ganun din, sir. All over Metro Manila actually, pati na ang ating mga nasa Region 3 and Region 4 ay minomonitor na ho natin. Kaya lahat naman po yan ay sana naman ay maagapan. At laging tandaan ng ating mga kababayan. Pilipino tayo lahat at tayo ay may mga kanya-kanyang kuro-kuro. It is always good to agree to disagree sa mga bagay-bagay. Pero ang bottom line, bantayan natin ang common good. Talagang dapat ang manaig ang interes ng sambayan ng Pilipino. Opo. GM, kaya ba ho itong ma-resolve ng gobyerno within the day? Wala po tayong... Ako po, sir, wala pong idea regarding that matter. Pwede po bang itanong na lang natin sa mas nakakaalam ng mga ganong... Sa mas nakakataas siguro sa akin. Okay, sige po. So kami po itatawag ulit mamaya po, no, Chairman, GM, kung sakasakali po na meron kayong mga informasyon concerning po sa nagiging galaw na inyong mga tauhan para po dito sa binabanggit ni Chairman Artes po na towing ng mga nandidiyan po na nakaparada mismo sa EDSA. GM. Yes, sir. Sige po. Opo, salamat po na marami. Thank you. General Manager po yan ng MMDA, former Chief PMP Nicanor Torre III. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.